Good morning, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga at welcome again to my channel, OG De Leon po. At welcome sa ating Bible reading na naman ngayong umagang ito. Ngayon ay nasa Job tayo ulit at ang babasahin natin ay ang chapter 11 to 13. So, ito yung kwento ni Job at yung sagutan nila ng kanyang mga kaibigan. Sabi dito sa chapter 11, sumagot naman si Zophar na isang naamita. Sabi dito, palalampasin na lang ba ang napakarami mong sinasabi? Tama ba isang tao? Tama ba ang isang tao kapag ito ay maraming sinasabi? Sabi ganyan. Kala mo ba di masasagot ang mga sinasabi mo at sa iyong pangungutya kami di na makakapagsalita? Ipinipilit mong tama ang iyong paniniwala sa harap ng Diyos, ika'y malinis na lubos. Magsalita sana ang Diyos upang ika'y masagot, upang masabi sa iyo ang mga lihim. Sabi, ang mga lihim na karunungan. Sapagkat napakalalim ng kanyang kaalaman, parusa nga niya sa iyo'y mas maliit kaysa iyong kasalanan. Masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Kanyang kadakilaan iyo bang maaabot? Sabi ganyan. Kanyang kadakilaan iyo bang maaabot? Higit itong mataas kaysa kalangitan at mas malalim kaysa daigdig ng mga patay. Malawak pa iyon kaysa sanlibutan. Higit na malaki kaysa karagatan. Kung dakpin ka ng Diyos at iharap sa hukuman, mayroon bang sa kanya'y makakahadlang? Kilala ng Diyos ang taong walang kabuluhan. Kitang-kita niya ang kanilang kasamaan. Ang hangal ay maaaring tumalino kung ang mga mailap na asno ay pinanganak ng maamo. Ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko at sa Kanya iabot ang mga kamay mo. Alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay, linisin mo sa kasamaan ng iyong tahanan, taas noo kang haharap sa sanlibutan, matatag ang loob, walang kinatatakutan, mga pagdurusa mo ay malilimutan para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay higit pa sa sikat ng araw at ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway. Papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan, maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong, ngunit ang masama, kabiguan ang madarama. Walang kaligtasan kahit saan sila magpunta at kamatayan lamang ang kanilang pag-asa. Sabi sa 12, ang sagot ni Job, walang duda na ikaw ang tinig ng bayan. Kapag ika'y namatay, karunungan ay kasama mong papanaw. Kung may unawa ka, ako'y mayroon din. Di mo masasabing higit ka kaysa akin. Lahat ng sinabi mo'y nalalaman ko rin. Pinagtatawanan ako ngayon ng aking mga kaibigan kahit ako ay matuwid at walang kasalanan. Ang aking kahilingan, sabi niya. Sabi dito, ulitin ko lang yung verse 4. Pinagtatawanan ako ngayon ng aking mga kaibigan kahit ako ay matuwid na walang kasalanan. Minsan din na may sinagot ng Diyos ang aking kahilingan. Maginhawa ka ngayon, ngunit ako'y iyong kinukutya. Hinahampas mo ang isang taong babagsak na sa hina. Sabi ni Job. Ang mga tulisan ay masasamang tao'y panatag ang buhay kahit ang dinidiyos nila ay ang lakas nilang taglay. Sa mga hayop at mga ibon ikay may
matututunan. Ulitin ko lang sa mga hayop at ibon ika'y may matututunan. Magtanong ka sa kanila at ikaw ay tuturuan. Kausap mo ang lupa at ikaw ay tuturuan. Magpapahayag sa iyo ang mga isda sa karagatan. Silang lahat ay nakakaalam na ang Diyos ay sa kanila'y lumalang. Ang Diyos ang nagpagalaw ng lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay nasa kanyang mga kamay. Nalalasahan ng dila ang mga pagkain, naririnig ng tainga ang salitang dumarating. Mga matanda ay may taglay na karunungan, pinalawak ang unawa sa haba ng karanasan. Ngunit likas sa Diyos ang kaalaman at kapangyarihan. Taglay niya ay karunungan at katalinuhan. Walang makakapagtayo muli ng kanyang giniba. Sino mang ikulong niya ay walang makakapagpalaya. Nagkaroon ng tagtuyot kapag pinigilan niya ang ulan. Dumarating ang baha kapag tubig ay kanyang pinakawalan. Makapangyarihan siya at laging nagtatagumpay. Ang pandaraya at dinadaya ay nasa kanyang mga kamay. Inaalis niya sa mga pinuno ang taglay nilang dunong. Ginagawa niyang hangal ang mga hukom. Inaalis niya sa mga hari ang pamamahala at sila'y ginagapos niya ng mga tanikala. Maging mga pari kanyang hinihiya, mga nasa kapangyarihan kanyang binababa. Sabi pa dito, ang pinagkakatiwalaang tao'y kanyang pinatatahimik. Talino ng matatanday kanya ring inaalis. Mga pinuno'y inilalagay niya sa kahihiyan. Mga mamamahala inaalisan niya ng kalakasan. Pinakamalalim na hiwagay kanyang inihahayag. Maitim na kadilimay pinapalitan niya ng liwanag. Mga bansay pinalalakas niya, pinapalawak, ngunit kanya ring ginagapi at tuloy winawasak. Karunungan ng mga hari ginagawang kahangalan. Sa pagpapasya nalilito, di alam ang pupuntahan. Sa dilim siya nangangapa, sa paglakad ay naliligaw. Animoy mga lasing at sa daan ay sumusuray. Sabi sa chapter 13, lahat ng sinabi mo ay narinig ko na rin. Ang alam mo'y alam ko rin. Hindi ka higit sa akin, sabi ni Job. Hindi ko kayo kausap kundi ang Diyos na makapangyarihan. Sa kanya ko idinudulog itong aking kalagayan. Ngunit kayo'y mga sinungaling. Ngunit kayo'y mga sinungaling, tulad ninyo'y manggagamot na walang kayang pagalingin. Tumahimik na lamang sana kayo, baka akalain pa ng iba na kayo'y matalino. Pakinggan ninyo ngayon ang aking sasabihin at ang aking panig ay inyong unawain. Bakit ba kayo nagsasalita ng di katotohanan? Makakatulong ba sa Diyos ang inyong kasinungalingan? Kayo ba ang tatayo at siya ay ipaglalaban? Sabi ni Job. Kayo ba ang magtatanggol sa kanyang kalagayan? Kung siyasatin kayo ng Diyos, ano kaya ang makikita? Siya ba inyong madadayang tulad ng iba? Tiyak na siya ay magagalit. Kayo ay pagsasabihan. Kahit pa lituhin na mayroon kayong kinikilingan, sabi. Kahit pa lihim na mayroon kayong kinikilingan. Sasakmalin kayo ng takot pagkat siya ay makapangyarihan. Mga kasabihan ninyo ay walang silbi tulad ng abo, sabi. Singhina ng putik ang mga katuwiran ninyo. Tumahimik na lamang kayo at ako'y pasalitain. Hayaan mangyari ang mangyayari sa akin. Nakahanda akong
itaya ang buhay kong angkin, hindi ako matatakot kung ako man ay patayin. Mahirap lamang sa kanya itong aking usapin, sabi niya. Maaaring iligtas ako ng aking katapangan sapagkat wala namang masamang tao na makakaharap sa may kapal. Pakinggan mong mabuti itong aking sasabihin. Itong paliwanag ko ay iyong unawain. Nakahanda akong ilahad ang aking panig sapagkat alam ko naman ako ay nasa katuwiran, sabi ni Job. O Diyos, lalapit ka ba upang ako'y usigin? Kung gayoy, handa akong manahimik at mamatay. Mayroon akong 2 kahilingan at ako'y di magtatago kung iyong papayagan, sabi niya. Itigil mo na itong pagpaparusa sa akin at sa takot ay huwag mo akong patayin. Magsalita ka at aking tutugunin o kaya sagutin mo ang aking sasabihin. Saan ba ako nagkamali? Ano ba ang aking kasalanan? Pagkakasala ko'y maaari ko bang malaman? Bakit ako'y iyong pinagtataguan? Bakit itinuturing mo akong isang kaaway? Sabi ni Job. Para akong isang dahon, huwag mo na akong takutin at katulad ko'y ipa na tinatangay ng hangin. Kay pait naman ng iyong mga paratang kasalanan ko noong ako'y bata, iyo pang ibinibilang. Itong aking mga paay inilagay pa sa gapos, tinitignan, sinusuri ang aking bawat kilos. Kaya't ako'y parang kahoy na nabubulok, parang damit na nasisira, unti-unting nauubos. Yun ang sagot ni Job, no? Sinabi niya, 'di ba, na wala naman daw siyang kasalanan, siya ay matuwid. Pero nabanggit niya dito na nung bata pa raw siya, yung kasalanan ay binibilang pa raw. Sabing ganyan. Pero ibig sabihin, alam niya na siya rin ay nagkasala dahil wala naman talagang matuwid na tao, wala naman taong walang kasalanan na ipinanganak tayo na meron tayong kasalanan dahil kay Eva at Adan. Kaya yung mga nasa sinapupunan ng kanilang mga ina at paglabas nun ay may kasalanan na rin. So yung magaganda rin naman ang sagutan, yung sabi nga ng isa na ay ibigay niya na yung kanyang puso at idulog niya yung kanyang paghihirap sa Diyos at ibigay ang kanyang kamay. Kumbaga parang itaas mo, sumuko ka, isuko mo yung sarili sa Diyos at ibigay mo sa Kanya yung iyong mga nararanasan, iyong mga nararamdaman, sabihin mo sa Kanya, at kay Kanyang tutulungan. So, ayun nga, sa atin din ganun, parang kahapon ng umaga sa ating binasa rin, na nabanggit ko na hindi natin dapat sisihin ng Diyos sa ating mga nararanasan, kung tayo ay naghihirap at nagugutom. Tignan din natin kung ano ba ang ating nagawa, hindi yung ang Diyos ang ating sisisihin. Tignan din natin na may ginawa ba akong paraan, ano ba ang ginawa ko samantalang may lakas naman ako, Kung yung mga pilay, lumpo, 'di ba, nakikita natin na namamalimos sila, gumagawa sila ng paraan, para mabuhay, para makakain, 'di ba? At kahit matatanda, makikita natin 'yan na gumagawa ng paraan at naghahanap buhay pa sila, para may makain o maitulong pa sa kanilang pamilya, Kaya dapat hindi natin sisihin talaga kung may paraan pa naman talaga hangga't tayo nabubuhay, marami pang paraan, 'di ba? Marami pa tayong magagawa. Hindi natin pwedeng sisihin ng Diyos sa nangyayari sa atin, dapat nga ay tayo ay mas lumapit sa Kanya sa oras ng ating mga pagsubok o paghihirap o
o kung tayo man ay may karamdaman, mas lalo tayong lumapit sa Kanya, no? Dahil pagka may nangyayari sa atin, kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Kaya dapat tayong kaya dapat tayong lumapit sa Kanya, magpuri sa Kanya, no? Kausapin natin siya at magpasalamat. Lalo-lalo na ngayon umagang ito, nakarinig na naman tayo ng Kanyang mga salita, hindi ba? At ngayon may panalangin pa tayo, makakausap natin siya, kakausapin na naman natin siya. Araw-araw tayong binibigyan niya ng lakas upang makilala siya ng gusto, upang lumapit sa Kanya, upang manalangin, upang siya ipurihin at pasalamatan. Yun ay malaking biyaya na sa atin ng Diyos. Kaysa naman yung mga iba nga nakaratay na sa higaan, walang ibang iniisip na lang kung ano na lang, sana kunin na lang ako, sana ganito na lang, sana ganyan. Imbis na humingi ng tawad sa lahat ng kasalanang nagawa, magpasalamat sa lahat ng bagay na ibinigay sa Kanya, no? Tapos magpasalamat, di ba, sa lahat ng bagay at humingi ng tulong at awa sa Kanya. Yung buong puso't kaluluwa, ialay niya sa Diyos, itaas mo yung kamay at isurrender mo na ang lahat, no? At siya na ang bahala sa iyo. Pagkatiwala mo sa Kanya, dahil siya ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat. Okay, salamat uli sa pagsama nyo. Sana ay marami kayong natutunan, tayong lahat, no? Nabuksan na naman natin ang ating puso't isipan sa ating mga nabasa at narinig na salita ng Diyos. Tumatag na naman ang ating pananampalataya. At ngayon nga, lagi tayong lumapit sa Diyos, no? Ialay natin ang ating buhay, ibigay natin ang puso't kaluluwa natin sa Kanya. At tayo Kanya sasamahan oras-oras. At samahan niyo ulit ako sa ating panalangin na naman ngayong umagang ito. Tayo magsiyoko at ihanda natin ang ating puso sa ating pakikipag-usap na naman sa ating Diyos. Yes, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Holy Spirit. Lord, salamat sa pagkakataong ipinagkaloob mo na naman sa amin, Lord, upang makarinig at makapagbasa ng iyong mga salita, O Diyos. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God. Salamat sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin. Dahil, Lord, ginising mo na naman kami ngayong umagang ito upang makaparinig at makapagbasa ng iyong mga salita, upang makapagpuri na naman sa iyo, O God, upang makapagpasalamat na naman sa iyong mga biyayang ibinigay at kalakasang ibinigay na naman. Salamat, Lord. Salamat, Jesus, sa lagi mo pong pagkakataon na ipinagkakaloob sa aming lahat, O God. Salamat, Lord. Salamat, Jesus. Salamat, Holy Spirit, O God, sa iyong mga salita na bigay sa amin, O God. Salamat po. Nawa, Lord, lagi mo nga pong buksan ang aming puso't isipan. Bigyan mo kami ng sapat na talino upang mas maintindihan pa namin ang iyong mga salita, O God. Lakas, Lord, ng loob upang magbasa kami araw-araw, makinig ng iyong mga salita, O God. Salamat, Lord. Dahil alam namin na sa tuwing kami magbabasa at mananalangin, ay nakikinig ka sa amin, O God. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin at pinasasalamatan, O Diyos. Ikaw ay Diyos naming buhay, Diyos na makapangyarihan. Kaya naririnig mo po kami. Handa mo kaming tulungan, Lord, sa mga pagkakataong ito, sa oras na to, sa nangyayari sa aming mundo, Lord. Alam po namin, and I claim it, Lord, we claim it, na kami tagumpay na sa labang ito. Magiging maayos na uli ang buong mundo, O God. Hindi lang ang buong Pilipinas, kundi ang buong mundo ay aayusin mo na, lilinisin mo na, at muling ibabalik sa maayos at masaganang bansa at mundo, O God. Salamat, Lord. Dahil sa iyo ito galing, Lord. Ikaw ang gumawa nito. Ikaw lang din ang makakapagpaayos ng lahat. Salamat, Lord, dahil alam ko, we claim it talaga, Father God. We claim it, I claim it na magiging maayos na ang aming mundo. In Jesus' name, Father God, in Jesus' name. Magiging maayos na, masaya, masagana at tagumpay na muli ang aming bansang Pilipinas at ang buong mundo, O God. Lord, salamat, Lord. Lord, ikaw na rin po ang bahala sa aming Presidente Duterte, O God, sa lahat ng presidente sa buong mundo, O God. Ikaw na po ang bahala. Huwag mo silang pabayaan, bigyan ng sapat ng kalakasan at puso't isipan, O God, upang maiayos nila ang aming bansa, maiayos nila ang lahat, O God. Bigyan mo sila ng kalakasan, O God, upang magtagumpay din sila sa kanilang magandang kagustuhan at gagawin sa aming bansa, sa aming lugar, O God. Salamat, Lord. Kayo na rin ang bahala sa kanyang mga senador, congressman, gobernador, Father God, sa aming mga mayors, Father God,
sa aming mga scientist, doktor, nurse, police, sundalo, O God, barangay captain, O God, lahat Lord, mga frontliner, sa amin lahat Lord, gabayan mo po kami turuan, bigyan ng sapat na kalakasan at tamang puso't isipan, O God. At lahat kami, Lord, 10 ng aming mga mahal sa buhay, kami lahat ng tao, ilayo mo po sa anumang kapahamakan, karamdaman, tukso at gawa ng kaaway, O God. Iligtas mo po kami sa gawa ng kaaway. Iligtas mo po kami sa masama, O God. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa katagumpayan ng labang ito. Kami tagumpay na, O God. In Jesus' name, O God. In Jesus' name, Father God. Again, Father God, please always bless us all and guide us all. At salamat po Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal sa amin lahat. Lord, siniselyohan ko na ng banal na dugo ang aming panalangin. Dahil kami tagumpay na, O God, in Jesus' name. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba at dinadakila, O Diyos, sa tanging pangalan ng aming Panginoon sa Kristo na aming tagapagligtas. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Amen. Salamat muli sa umagang ito. At marami tayong natutunan na naman, no? Salamat sa pagsama nyo na naman sa ating Bible reading. At sa mga bago po dyan na nanonood sa aking channel, at ay mag-subscribe po kayo, i-like nyo po ang ating mga videos at click nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga i-upload ko pang mga videos. Salamat po muli sa inyo. Mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Salamat po.